Magandang gabi sa ating lahat at para po sa ating pong devotion for today, tonight, May 17, 2020 ay nandito na po tayo sa Book of John chapter 9 na po. Ayan. At yun nga po ang verses 1 to 41 po yan ang ating pong mga personal na pagbasa po sa ating pong mga sariling tahanan. At this time ay babasahin ko po yung verse 38 at ganito po ang sinasabi. I believe, Lord, the man said, and knelt down before Jesus. So ito po ay encounter naman to ng Panginoong Hesus sa isang lalaki na matagal ng bulag. Okay? At yun nga po nung sa chapter 8 ay yung kakatapos nga lang ng encounter dito ni Jesus, no? Sa mga Pharisees. At doon nga ay sinasabi niya na bago pa man, no, si Abraham siya nga, no, ako nga, sabi ni Jesus. So natin po mga naging reflections doon para sa May 16 ay yun nga ay the four truths of Jesus, that we are not slaves of sin, that we must be Jesus lovers, and that we have eternal life in Jesus, that before Abraham, Jesus was the great I am. At now naman po ay atin pong babasahin yung ito pong title nito ay yung 4 reasons, no, why Jesus do miracles. So yung pre-title natin ngayon, 4 reasons why Jesus do miracles. At binasa na nga po natin ating pinaka key verse, nasa verse 38. At yun nga yung pinagaling ni Jesus, yung isang binatang lalaki na nabulag, no, na kanya pong ni-restore yung paningin. Okay? At ngayon po ay at nga pong bibigyan ng pansin bakit ba si Jesus ay gumagawa ng miracles. So based lang po dito sa chapter 9 ay 4 po yung ating bibigyan ng pansin. Number 1 is God allows, no, sickness so that God's power might be seen and work in men. So ba't ba gumagawa ng miracles si Jesus? Kasi nga may sakit, at minsan ang mga karamdaman ay pinapayagan ng Diyos para yung kapangyarihan ng Diyos ay lumitaw, no, or maihayag yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya po papansin ninyo mula verses 1 to 3, natanong yung mga alagad ni Jesus, sino ba may kasalanan, no, sa bakit nabulag itong lalaking ito, no? Ayun, no, pag binasa niyo yung verses 1 to 3, so sa 2 ay tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito, siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus sa verse 3 nga ay ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. So yun nga po, bakit gumagawa ng himala si Jesus ay para po mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. So number 2 is 16 to 17. Ang sabi dyan ay dito po, verse 16, sabi, sa Tagalog ko po babasahin,
Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay. Verse 17, kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta. Sagot niya. So dito yung second reflections po natin ay God uses man as a channel of miracles so that people may have faith. So kaya dumadaloy yung himala ng Panginoon para ang tao ay magkaroon ng pananampalataya. So dito nga ay itong tinanong na yung lalaking bulag na nirestore ni Jesus ang paningin, ang kanyang sagot, tinanong siya ay sino ba, ano ba ang iyong palagay sa taong iyan? Tinanong siya ng mga religious leaders, at ang kanyang sagot, siya ay isang propeta. At pag binasa nyo nga rin yung 16 ay may mga nagsabing sa crowd na hindi makakagawa ang taong iyan kung kung sabi rito, paano magagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan. So kasi nga naging ang sinisiraan ng mga religious leaders na to, ng mga Jewish authorities na ito si Jesus. So ang sinasabi ng mga Jewish authorities kay Jesus ay sinner dahil nga hindi niya inobserve yung araw ng pamamahinga. Nagpagaling siya kasi nga bawal sa kanila, bawal kumilos or gumawa ng kahit anong bagay, kunin mo nga yung iyong upuan ay bawal, so dahil nga sinuway ni Jesus yon. So ang ginigit ng mga Jewish authorities nito na strict, very strict sa kanilang mga batas pang reliyon ay makasalanan si Jesus. Ngayon yung mga tao nagtanong, paano makakagawa ng ganong kababalaghan ang isang makasalanan? So dito may makikita mo na ang mga tao ay nagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus. So yun po yung ating second point. Number 3 is God do miracles so that it prepares the heart of man to believe in Jesus. Alright, so verses 34 until 38, sabi po dyan ay ganito po. 34. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila. Then the reply, nabalitaan ni Jesus nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itinawalag ng mga Pariseo, kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya? Ginoo, sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, sabi ni Jesus, siya'y nakita mo na, siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. 38, sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. So dito, ano nakikita mong isang bagay na mapapansin natin dito, na ang tao kapag nagawan mo siya ng magandang bagay,
ay ang puso niya ay naihahanda, lumalambot yan para tanggapin niya ang isang bagay na iyo pang iaalok sa kanya, no? So alam niya na pinagaling siya, no? At nung nilapitan na nga siya ni Jesus, ay tinanong niya kung nais niya bang makilala, no, ang tagapagligtas, ang Mesias. At nagtanong nga, no, itong lalaking ito, sino po ba siya? Sabi nga ni Jesus ay nakita mo na siya at siya ay nakikipag-usap sa iyo. At yun nga ay nampalataya nga ang lalaking bulag at sinamba si Jesus. So dito makikita mo na it prepares the hearts, no, of man to believe, no? Sometimes ito yung pag kailangan abutin mo yung felt needs ng isang tao. Sometimes hindi mo agad siya makukuha, no? Yung tao hindi natin agad sometimes nakukuha sa puro salita lang, diba? Puro pangangaral lang o puro salita lang. Sometimes it needs the action at ma-feel ng taong iyon na you have compassion or love for that person. Kaya nang ginawa ni Jesus, naghimala siya, pinagaling niya, inabot niya yung felt needs. When we say felt needs, ito yung pinakakailangan ng tao. At ang pinakakailangan ng taong yung bulag ay makakita siya. At yun na yung ginawa ni Jesus. So, it prepares the hearts of that man. No? At di ba, habang pinipilit nga siya ng mga Pariseo, sino ba nagpag-aling sa'yo? No? Siya yung kasalanan. Pag sa sinagot na lang ng lalaking ito, wala na akong, I don't care na kung kasalanan siya o hindi. Ang alam niya lang, dati siyang bulag, matagal ng panahon siyang bulag, mula pagkabata niya, no, ay muli siyang nakakita. Alright? So, pag binasa natin yung verses 30 to 33, basahin po natin yun, no? Sabi dyan, 30 to 33, ito yung makikita mo na nagkaroon talaga ng faith yung lalaking bulag eh. Sabi rito 30 to 33, and then the man answered, sa Tagalog na lang 30 to 33, sabi dyan, sumagot ang lalaki, iyan nga po ang katakataka, hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Alright? So, nakita niyo yung kanyang naging pananampalataya, no, kay Jesus. No? So, dito makikita natin, no, na talagang yung pag-abot ng Panginoon Jesus sa mga tao katulad niya nito ay inaabot niya lang, hindi lang yung pangangailangan ng karunungan, no, o ng kaalaman or awareness, kundi Jesus as a man of action. Alright? So ngayon po punta na po tayo sa panghuli, yung verses 39 to 41. Pag binasa po natin ay ganito po ang sinasabi. 39, sabi dito, sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong malapit sa kanya, siya'y tinanong, ibig mo bang sabihin bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan, ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. So dito po, God
do healing and miracles so that spiritually blind may see. So, yun na po, nakita po natin dito na naghimala ang Panginoong Jesus para yung mga bulag ng espiritu, spiritually blind ay makakita. Alright, so katulad nga po dito ay sinabi ni Jesus, no, na maganda pang sana ibulag na lang kayo upang kayo ay muling makakita. Alright, so yun nga, no, dito ay makikita natin na yung mga spiritually blind, no, ay magkakaroon lamang ng healing, spiritual healing, kung tatanggapin nila, no, kung tatanggapin nila na sila ay bulag. So dito nga ay, no, dito ay may mga tao kasi, no, na hindi tumatanggap ng kanilang kasalanan, hindi tumatanggap ng kanilang pagkakamali, hindi tumatanggap, no, ng katotohanan na itinuturo patungkol sa Panginoon, no. So dito nga yung mga spiritually blind ay nais makakita, no, ng Panginoong Jesus. Nais ng Panginoong Jesus na makakita rin sila, no, yung mga spiritually blind na to, no. So palit makakakita lang muli ang mga spiritually blind kung sila ay tatanggapin nila na sila nga ay spiritually blind, no? Kasi ito nga mga Pariseo nito ay hindi nila tinatanggap na sila ay bulag. Kaya nga sa huling verse, no, ay kung sabi ni Jesus, kung kayo ay bulag, no, sabi dito ay 41 ay sumagot si Jesus, kung kayo bulag, wala sana kayong kasalanan, ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Kita niya dyan, no? Yung hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi niya tinatanggap sa sarili niya na siya ay makasalanan, ay mahihirapan po na magkaroon ng kapatawaran sa Panginoong Jesus. Kasi paano matatanggap ang pagpapatawad ng Diyos kung tingin natin sa sarili natin hindi natin kailangan yung pagpapatawad ng Diyos? Paano natin tatanggapin ang buhay na walang hanggan kung sa tingin natin ay hindi natin kailangan yun mula sa Panginoong Jesus, kung di tayo naniniwala sa Panginoong Jesus? So yun po yung ating pong huling reflections. Again, 4 reasons why Jesus do miracles. Number 1, God allows sickness so that God's power might be seen and work in man. Number 2, God uses man as a channel of miracles so that people may have faith. Number 3 is God do miracles so that it prepares the hearts of man to believe in Jesus. And number 4, God do healing and miracles so that spiritually blind may see. Pagpalain ka ng Panginoon, pagpalain po tayo ng ating Diyos. Tayo manalangin. Apo, muli sa iyo, aming Ama, kami ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ang bibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw. Salamat po sa aming mga natutunan, sa aming pong pagbabasa ng iyong mga salita. Sa patuloy nga, Panginoon, na kayo, Diyos, ang siya magbibigay sa amin ng lakas na hindi kami manghina, hindi kami manghinawa o magsawa sa aming pong patuloy na pananalangin at paglapit po sa iyo. Lord, patuloy ng pagpalain ng Diyos ang mga may karamdaman. Kayo po, Panginoon, ang siya magbigay ng lubos na kagalingan sa mga nag-chemotherapy, sa mga nagda-dialysis, sa mga
mga terminal sickness, diseases, at higit sa lahat, Lord, sa mga may spiritually blinded, Lord. Kayo, Panginoon, let them, Lord, give them, restore their sights, physical sights and spiritual sights, Lord. Ibalik mo to, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang siya pong patuloy na ang aabot, Panginoon, sa bawat nakikinig ng devotion na ito. Kayo po, Panginoon, ang siya pong patuloy, Panginoon, na ang iyong banal na spirito ang siya nagbibigay ng pangunawa po sa kanila. I just want to speak your blessings upon blessings, your peace that will transcend our minds in Christ Jesus. And Lord, just want to give all the glory, oh God, and acknowledge your greatness and your loving kindness sa aking buong buhay, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nananalig sa iyo at niloloob mong patuloy na lumapit sa iyo. Ingatan mo kami, bawat isa, bigyan mo kami ng magandang pagtulog at pag-iingat mo sa araw-araw sa lahat ng aming mga ginagawa, ang mga bagay na kailangan namin ma-accomplish. Continue to strengthen the body of Christ all over the world, all over the Philippines. And salamat po. At ito, Panginoon, ang aming dalangin sa iyong kapurihan. In Jesus' name, Amen.